Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang saking kawan. Ako'y kaninang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglusad nila, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maluwalhating pagbabalik sa dambana ng Nazareno. Ngayon po ay ika-16 na linggo na sa karaniwang panahon. Bago ko po ituloy ang humiliya, gusto ko lamang i-share sa inyo ang nakaantig sa aking kalooban habang katulad ninyo, pinapakinggan ko kanina ng mabuti ang mga pagbasa. Sa unang pagbasa, parang kinurot ang aking puso. Alam niyo kung bakit? Kasi naalala ko yung talinghaga ng, ano ba yung Tagalog sa prodigal son? Sa prodigal son, yung parable of the prodigal son. Kasi doon, nung bumalik muli yung anak na nagpakalayo-layo, nakabukang mga kamay, bukas na puso at kalooban ang tumanggap sa kanya pabalik. Pero dito sa unang pagbasa, kaya parang kinurot ang aking puso, pagbabalik ng mga pabayang namumuno, kaparusahan ang naghihintay sa kanila. Hindi nakabukang mga kamay natatanggap sa kanilang pabalik, kundi kaparusahan. Hindi ko po imbento yan. Yan ho ang napakinggan natin kanina sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Hayaan na natin ganun, ano? Sa Ebanghelyo po, hindi ko kasi naisama dito sa aking reflection, kaya ikalawang pagbasa lamang at Ebanghelyo ang napagfokusan. Pero habang nakikinig, mayroon palang kurot sa puso ang unang pagbasa.
Sa Ebanghelyo po, napakinggan natin kung gaano pinahahalagahan ng mahal na poong Jesus Nazareno ang makapag-retreat muna sandali. Narinig na ito kahapon ng mga lektora natin. Pero baka magandang marinig ulit. Maigi po na nakakapag-retreat muna sandali sa gitna ng napakaraming pwedeng pagkaabalahan. Kasi yung mga pwedeng pagkaabalahan, mga kapatid, hindi naman yan mauubos, di po ba? Laging merong pwedeng gawin. Ito, nasa early stage pa lang tayo ng evangelization. Kasama pa nila si Jesus na lumalakad sa balat ng lupa. Ang trabahong iniatang sa atin ay dalhin ang mabuting balita to the ends of the earth. Naandun pa lamang sila. So napakarami pang pwedeng gawin, puntahan, at ituro. Pero maigi daw na magpahinga naman. Alam na alam ho ito ng responsableng mga nanay. Napakarami ditong nanay ako nakikita. Kasi meron din naman talagang mga maghapunan sa tongitan na mga nanay at mga tatay din. Pero yung mga responsableng mga nanay, alam nila na katataob mo pa lamang ng huling kawaling niligpitan, maggagayat ka na uli ng palalambuting adobuhin. Di po ba? Hindi yan matatapos. Kasi silong mo pa lang ng iyong sinampay, magsasalang ka na ulit ng paiikutin sa washing machine habang nakatambak pa ang iyong palantsahin, di ba? Gusto mo sanang magpahinga sandali, pero lalo namang dadami ang dapat gawin. Malilimutan mo na tuloy kasikasuhin ang iyong sarili. Hindi ka na makapagpa-pedicure at makapagpakulot. Wala na yata nagpapakulot ngayon, May nagpapakulot pa ba? Sino bang kulot dito? Wala na masyado nagpapakulot, Reband na ngayon. Hindi ka na makapagpa-reband. Hindi ka na makapagpa-pedicure kasi nga napakaraming gawain sa bahay. At lahat ng ito ay para sa mga itinuturing mong mas mahalaga kaysa sa magpaganda ka o asikasuhin ang iyong sarili. At sila ay ang iyong mga mahal sa buhay. Pero sabi nga po ng Nazareno, importante po ang magtungo sa isang ilang na puok, malayo sa karamihan, paminsan-minsan, para makapagpahinga ng kaunti. Dito rin po natin mapapansin na nakikinig siya. Nakikinig po ang Nazareno at pinagtutuunan ng pansin ang kanyang pinakikinggan. Sa binasa po nating Ebanghelyo, may meeting sila, May meeting sila doon. Nagulat sa kanya ang mga apostol at pati na rin sa kapulungan tungkol sa lahat ng kanilang ginawa at naituro. Sa dami siguro at haba ng kanilang report, hindi na nila makuhang kumain pa. Kaya pinag-retreat muna sana sila. Pero, ayun nga, yun ang plano, papunta na nga sila doon sa kanilang retreat house, hinabol pa sila. At naunahan pa nga ng mas masidhing pangangailangan ng iba. Ang pagpapahinga po sandali ay hindi naman reward. Sa marami nilang accomplishments, kailangan po ito para makapagpatuloy pa sila at mas marami pang magawa at maituro. Otherwise, mababurnout sila. Gaya rin natin, pagtrabaho ng trabaho at walang pahinga. Masusunog ka, manlulupaypay, manghihina, di ba? Alam po yan ng mahal na pong Jesus Nazareno na ito ay mahalaga.
Pero alam din po niya na meron pang mas mahalaga kaysa rito. Para sa kanya, may mga maaari pang ipagpaliban, depende sa idinidikta ng pagkakataon. At dahil hindi lamang sa kanilang sarili na katuon ang pansin niya, kundi sa kanilang mga pinaglilingkuran, na antig ang kanyang kalooban sa kanilang kalagayan. Kailangan nila ng leader. Ang sabi po niya, para silang mga tupang walang pastol. Bilang mabuting pastol, nagpasya po siyang daluhan muna ang pangangailangan ng kawan kaysa ang sarili niyang pangangailangan at ng mga katuwang niyang nagpapastol. Ang ginawa po niyang ito ay kapupulutan natin ng napakahalagang leksyon tungkol sa paglilingkod. Higit pa marahil sa maraming bagay na maaaring ituro sa mga homilya, sa mga recollection, sa mga retreat. Ito rin po ang implikasyong sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ayon naman sa ikalawang pagbasa. Nailapit daw po ang malalayo sa pamamagitan ng kamatayan ng mahal na poong Jesus Nazareno, hindi lang sa pamamagitan ng kanyang itinuro. Pinag-isa daw po niya ang nag-aalitan sa pamamagitan ng katawan niyang nabayubay sa krus, hindi lang sa pamamagitan ng kanyang itinuro. Pinaghari po niya ang kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, hindi lang sa pamamagitan ng kanyang itinuro. Ganito nga po siguro talaga pag mabuti ang pastol. Ganito ang paraan niya ng mabuting pagpapastol. Ipagpatawad po ninyo ang susunod kong halimbawa kasi ito ay tungkol kay Donald Trump. Si Donald J. Trump ay naging isang mabisang leader lamang nang sinimulan po niyang itikom ang kanyang bibig. Saluhin ang dugo niyang tumitigis at sumubsob sa lupa. Marami pang pwedeng sabihin pero hindi ko na po dudugtungan. Ititikom ko na rin maya-maya ang aking bibig. Pero bago po yun, hayaan niyo po munang hingin natin sa Espiritong Banal ang biyaya ng pagiging mabubuting halimbawa, ng pagiging mga tunay na deboto, at ng pagiging ganap na Kristiyano sa ating kapwa. Isabuhay ito ng tahimik, gumamit ng salita kung kinakailangan. Mahal na poong Jesus Nazareno, kami po ang inyong mga tupa. Kayo po ang mabuti naming pastol at wala nang iba.